nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Alright! Sa panahon pong mainit, sa pamaypay, ika'y kumakapit. Yan po ang ibibida ngayon. Ngayong araw kasama ang nakilala kong factory worker turned artist, ang kanyang hand-painted fans. Hit na hit, lalo po tuwing tag-init. Kita tayo kasama ang owner ng Abanico at iba pa na si Jonas Cueto. Good morning, kapatid! Hello, good morning po. Good morning, Jonas, at thank you for joining us today. I'm so excited na pag-usapan natin itong mga dala-dala mo. And I love this pumaypay because may kasamang kaperahan. Mas lumalamig ang panahon kapag may kasamang pera. Anyway, so kwentahan mo kami, Jonas, paano ba nag-umpisa itong buhay mo bilang isang negosyante? Nung una, parang worker po ako sa isang Abanico company. Tapos yun, doon ako nag-umpisang parang talagang business-minded ako eh. Yung inisip ko noon, ano kaya kung magbenta ako ng produkto namin. Oo. So, yung dati kang Abanico, nagtatrabaho sa isang Abanico shop, that's why Abanico na din. Pero kaya mo din gumawa ng Abanico talaga? Nung huli, kami na rin gumagawa nung lahat. Saan po ba galing itong mga Abanico po ninyo? Iba-iba po. Merong yung kawayan namin na raw material sa Marinduque, tapos Quezon Province, dun sa mga probinsya po. Okay. So, ang dami pong iba't ibang mga designs dito, no? Mostly mga flowers, mga plants na bagay po talagang disenyo ng isang pamaypay. Sino po bang nakaisip or bakit nyo po naisip na ganito yung magiging disenyo ng inyong produkto? Kasi dati parang babae lang talaga yung nagpapamaypay. Kaya bulaklak, yun ang mga naisip kong design. Dati yun. Dati. Pero ngayon? Ngayon, iba-iba na. Meron na rin kaming aso, kaya lang wala kaming sample. I was wondering, Sir Jonas, pwede po ba magpa-customize? Oo, pwede. Talaga? So kahit na anong klaseng design, pwede kong sabihin sa inyo, kaya nyo pong gawin? Pwede, Okay, kunyari, palagay ko po yung logo ng Good Morning Kapatid. Pwede po yun. Okay. Alright, so magkano po ba ang naging puhunan po ninyo nung kayo po ay nagtayo ng ganitong klaseng negosyo? Parang halos, kasi Facebook lang ako nag-umpisa. So wala masyadong puhunan. Pag may nag-order, saka ko lang. So made to order. Tapos po, eventually? Parang picture lang talaga yung puhunan ko. Ipopost ko siya sa Facebook, yung gayon. Kailan po nag-start? Noong March 2013. Matagal na rin po. Yung parang labas din nun ng Facebook. So, kailan po siya naging full-blown na ito na po talaga yung negosyo ninyo? When sabi niyo po, nag-start po kayo, Facebook lang. Siguro mga 4 na taon simula noon, noong 2013. So, tapos magkano po yung naging puhunan po nun yun? Yung eventually, naging full-blown business na po kayo? Siguro mga 20 to 30 yung start. Okay. And then magkano na po yung kinikita po ninyo kada buwan? Medyo okay na po. Mga 5 digits siguro. Ayun, nakabawi na po doon sa nailabas na puhunan. So, tuwing kailan po ba ang peak season ng mga ganitong klaseng produkto? Tuwing summer kasi di ba kailangan nilang tapos tuwing December, mga bear season, pangregalo. Okay. So, isa-isahin po natin ito. Ito yung mga pamaypay, iba't ibang klaseng Abanico, diba? Iba't ibang materyales din po. And then, meron po kayo dyan na bag, no? Opo. Can you tell me more about it? Ito naman, hand-painted din siya, native na bag. Bali, itineterno namin yung design niya doon sa Abanico. Kasi, pwede siyang pareho namin ibenta na hindi nagko-conflict. Pakita din natin yung purple kasi marami sa mga kapatid natin ang mahilig sa color purple. Ito naman yung purple. Ito yung terno niya. Diba? May pamaypay ka. Siyempre, dapat ternohan ng inyong bag. Ayan. So, as we mentioned kanina, pwede naman ito gawing, pwede po ito i-customize. No? Kung ano po yung gusto po ninyong disenyo, kung kaya po gawin ng ating artist na si Sir Jonal, ay gagawin po niya yon. At ito naman, I'm very curious kung paano po ito ginagawa. So right now, tatawagin ko po yung inyo pong pamangkin po ba? Opo. Pamangkin si Chloe para pakitaan tayo. Paano ba gumawa ng mga disenyo na ito? Chloe, come here! Ayan, Chloe. Sige. Hi, Chloe. Hi ka muna sa kanila. Hello po. Okay, ilan taon ka na, Chloe?
14 po. Nang 14 years old, ang cute-cute mo naman. So, paano ka natuto na maging mag-drawing, mag-painting? Tinuturuan po ako ni Tito po. Ah, talaga? Pero hilig mo naman. Opo. Okay, sige. Right now, pakitaan mo na kami ng iyong talento. Dito ka halap ka ng konti. Ayan. Okay, so ano itong binubuksan mo? Acrylic paint po. Okay. So, ito yung mga paints na nakahanda na para sa iyong disenyo. Opo. Okay. Alright. Sa isang abaniko, mga ilang oras mo tinatapos yung design? Mga nasa ano lang po, 20 or 30 minutes Ah, po. 30 minutes Opo. lang. Okay. Depende naman po yun sa design po. Okay. So, mostly naman ginagawa mo, mga flowers? Opo. Okay. Meron ka pa bang ibang mga na-try na design? Opo. Okay. Sige, pakita natin sa ating Ayan, sa ating mga kapatid yung ginagawa mo. Ayan. So, tinutuloy lang po niya yung inumpisahan niya kanina na mga disenyo ng bulaklak dito sa brown na abaniko na feeling ko eterno din sa suot ko. So, mine na yan. Pag natapos. Diba? Pag natapos na. Madali po bang turuan ang inyong pamangkin, sir? Sir Jonas? Pag humawak na siya ng brush, madali nang Oo. turuan. Sa ngayon po, ilan po yung mga artist po ninyo sa inyong negosyo? Marami na rin. Pang-apat siya. Kaya lang pag summer lang siya. Oo. Kayo po ba nag-e-export na rin? Ay, hindi. Ay, hindi pa. Ako magandang ipakita din to sa ibang bansa. Kultura ng Pinoy ito di ba? Okay. Pero sino-sino po usually yung mga inyong nagiging customer? Siyempre yung mga donya, yung may mga sarili ng Mga trabaho. donya? Gusto ko yung donya. May mga sarili ng trabaho. Oo. Meron po ba kayong physical store, sir? Wala, pero may mga tindahan kaming pinagdi-displayan sa Green Hills. Ah, Sa SM okay. Mga Pampanga. pop-up store, ganon. Okay, so dun sa ating mga kapatid na interesadong umorder, ay saan po ba nila kayo pwedeng makita at makontak? Sa Facebook, sa Abanico at iba pa. Search nyo lang yun. Nandun Ano po? kami. Abanico at iba pa. Yung kanila pong telephone number ay nakapaskil po sa ating TV screen na inyo pong pwedeng tawagan or i-message para po sa iba pang detalye. Siguro bago ko po ipakita yung disenyo na ginagawa ni Chloe, mabilis na tips na po sa pagninegosyo para po sa mga kapatid natin na gusto rin po sumabak sa ganitong klaseng trabaho or negosyo. Ayun, sa pagninegosyo, dapat lakas ng loob at saka handa kang magutom sa umpisa. Ayun. Diba? Ganun naman talaga yun na pag nagnenegosyo. Believe in yourself. At kung ano yung mahal mo gawin, yun ang gawin mo para maging negosyo mo, para hindi masyado mahirap for you. And of course, yun nga, tiwala lang sa mga negosyo na inyong papasukin. At eto na, ang ating inaabangang disenyo ni Chloe. Hi, Chloe! Hello Okay ka pa ba dyan? Okay na. Eto na po mga kapatid, napakaganda po ng kanyang ginawa. Say hi naman sa ating mga kapatid. Hello po. Ayan, si Chloe, yan isa sa mga designers or artists ni Sir Jonas sa kanyang Abanico at iba pa. With that, maraming salamat po sa inyo, Sir Jonas. Salamat And po. Chloe, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. Huwag niyo pong kakalimutan, Abanico at iba pa. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.